pa to. Okay, nilunok lang yan, lubog. Dahil pang mga nakawala. Sa video ito, samahan nyo sa walang sawang pamimit dito sa spot na to kung saan walang katapusan din aking panghuhuli ng mga naglalakihang tilapia. Sa pain kong uod or black soldier fly, kailangan mo lang maging matyaga upang magkaroon ka ng masarap na hapunan. Kaya ng malapad na tilapia na inihaw at nagtuturo ako ng sinabawang isda. Di lang yun, nagkaroon din tayo ng matadaing na tilapia para sa mga susunod na araw na ating ulamin. At ito yung aking mga nahuli tilapia na naglalakihan. Kaya please stay tuned lang dito sa video at panoorin nyo hanggang sa dulo. Welcome back muli dito sa aking channel. So dito tayo ngayon sa may Calamba Baywalk. So makikita nyo yung tubig ay mataas na dahil daw sa habagat. Mabot na dito sa mismong kalsada. So dito lang tayo mag-i-spot. Yung mahuli sana tayo. Tayo spot ngayon sa gilid na to. Subukan natin kung may mahuhuli tayo dito. Kulang tayo dito siguro, then spot tayo. Sana may kumitib. Doon sa dulo doon, may nauna na doon, no? Ayan. Namimiwas sila doon. Doon tayo spot, susubok tayo doon. Tara, let's go. Set up na tayo. Dito na tayo sa spot natin. Hindi naman tayo public sa may kampungan. Dahil wala pang tao. Subok tayo. Bulatin tayo nila. Subok rin tayo dito sa gilid. Baka sakali. Dito kasi madalas puntahan yung mga isla sa part na to eh. Kasi tago sa kangkong. Tapos ang lalim niya lampas tao. Kaya ayun, magandang spot to. Isang rod lang gagamitin natin para sulit. Kasi mamaya malakas na hangin dito eh. Mahirapan na tayo mag-control. Set up lang muna tayo din. Balik tayo mamaya. Dalagay ako ng beads sa pagitan ng aking floater. Gamaya dito mabigat na palutang para magandang laban. Mabigat na pang mabigat ang sinker pala. Makikita niya dito sa aking mga floater na ito, kalimitan nito ay matagal na sa akin. Kaya na itong kulay yellow na aking gamit. Ito ay binigay na sa akin nung isang beses na namiwas din ako dun sa may Los Baños. May isang kapwa natin angler na nagbigay sa akin, kaya iniingatan ko itong yellow na floater na to. At ito, simple lang naman ang gamit ko na rig dito, yung dalawang hook na may ginamitan ko ng nut lang. T-nut, yan, tinatawag na T-nut. Then ang connect ko sa swivel ay uni-nut lang, subok na at matibay. rods
black soldier fly mga idol. Ayan, bago tayo magbubulate kasi sayang naman to eh. Tingnan natin kung may kakagat dito, then palit tayo ng bulate. Limited lang kasi yung dala kong bulate, kaya ito muna gagamitin natin pansamantala. May kumagat din dito kaso tiyagaan lang talaga, kasi kahapon nakahuli naman tayo eh. Ginamit lang ang subukan ulit natin. Dito sa part na to medyo lumalakas na yung hangin, kaya yung voice natin hindi masyadong klaro, kaya papasensahan na. Yung ginamit ko lang dito yung black soldier fly at meron din akong dalang bulate. Mayroon pa si kumuha ng bulate, kaya nagdala tayo ng black soldier fly kung saan marami pa tayong stock. At yun, nagkagandahan na rin, malalaki na. At itong black soldier fly na palang ito ay in-order ko, binibili ko to sa ating kapwa mga angler. Makunat din siya at di siya kinakain ng mga maliliit na isda compare dun sa bulate. Kahit yung maliliit na fingerlings at mga ayungin, kinakain yung malalaking bulate, kaya mauubos talaga. Lugi tayo sa bahay natin. Kaya ito, magandang gamitin yung black soldier fly. Isang mayan palang tawag sa isdang ito, kung saan napaka-aggressive nila sa pagkain. Para rin silang tilapia pero more or less para siyang pa-aquarium. Parang meron siyang figure or parang Japanese character sa kanyang pundo. Tawag nga nila dito flower horn, pero ang tawag talaga dito ay mayan. Sa part na to, lumipat tayo ng spot. Bumalik tayo dun sa may spot kung saan malapit tayo sa may floating restaurant. Ito sa may mga talahibo o tangkungan. At nagsabog muna ako ng purina para pampadawi, or ito yung way ko para maglapitan yung mga isda. Damihan nyo mas maganda. Purina yan, kahit anong purina pwede nyo gamitin. So yun, wala pang uli, puro maliliit. So relax lang, relax lang.
Naglalaro lang yung pain ko. Dito rin sa paglipat ko ng spot, nakapagpalit din ako ng aking floater kasi maraming sabit dito ng mga talahib. Nailang sabit din ako gaya neto. Sabit. Ayan, nakailang palit na ako ng rig. Buti na lang meron tayong extra na laging ready na ating ginagawa at ating kinikip siya sa ating mga toolbox. Bago tayo mag-fishing, kinabukasan yan, ready na siya. Sa part na to, napadali ako ng takbo habang ako'y may tinitingnan. Nagulat ako na wala akong floater. Mubog na. Pag di ako, meron pala siyang huli. Malaki to kapalad ko. Siguro mga kumulang kalahati. Makikita nyo pa lang sa bunga kung gano'n siya kalaki. Nawakan ko talaga siya na mahigpit. Hindi ko binibitawan na kahit natitinik na ako. Tapos sugatin niya aking kamay. Dapat iniwan ko lang. Laki. Thank you Lord, nakajack na tayo. Dapat kakawala. Nakajackpot pa ng isa. Laki lapad. Pang-ihaw. Perte, hiniwang ko lang doon sa gilid Masyak pa tayo isa. Kala ko na sinurte tayo. Buhayin tayo ng pag-asa. Wala yung floater ko. Taka ako Dito rin pala, sumabit yung aking pamiwas dito sa aking itaas ng ulo dito sa may poste. Meron kasi ditong wire. Pinutol ko na at baka makakuryente tayo. Hindi ko na pinilit hatakin. Pero makalipas ang ilang oras, nahulog din siya. Kaso nakuha ng mga katabi ko namimingit. Hindi ko na kinuha kasi baka sabihin nila iyakit ako sa pinangkin ko. Pero okay lang. Parang souvenir na nila yan. At ganito naman ako magpain ng mga Black Soldier Fly or BSF. Pinupuno ko yung hook. Kung gaano kalaki yung hook ko, pinupuno ko siya ng mga uod. Yan. Pisiksik ko talaga sila, makikita nyo. Napakunat nila. Sa parting buntot ko sila inuhook kasi para buhay pa sila habang nasa ilalim ng tubig gumagalaw. Mas attractive sa mga isda. Maliliit na isda, tilapia lang na malalaki. I mean yung mga ayungin, hindi nila pinapansin tong uod. Diba? Oo nga, mabisa din to or mainam din tong pamain na Black Soldier kasi hindi siya pinapansin ng mga maliliit na isda. Nakakatipid tayo at naman kumagat lang talaga yung malalaki. Bibihira lang talaga yung mga maliliit. Meron man pero hindi nila maubos-ubos kahit ngatain nila nanatan nila ng pagkakagat. Di basta-basta naubos kasi makunat din. Berte, nakaisagad tayo. Laki na ito. Jackpot tayo dito. Ayan, laki nakita sa video. Dito na baka mawala pa. Jackpot. Swerte tayo. Diyan lang pala sila sa gilid-gilid. Balikan niya uli mamaya. Lakas. Ito po nag-aantay, nagulat nga ako biglang nilubog yung aking floater ulit. At nakahuling muli tayo ng katamtamang laki. Mga 4 finger siya pero mataba. Good size. Keeper. Yan.
Naalala ko meron pala tayong baon ng sandwich dito. So, sobrang nag-enjoy tayo sa pamimigwit, nakalimutan na namin ating baon. Pero actually sa totoo lang kapag mga madawi or makagat yung mga isda, nakakatuwang mamingwit, nawawala yung pagod mo at gutom. Although mainit, yun lang kalaban natin, init, pero worth it naman kung makakahuli tayo. Kahit hindi naman, masaya pa rin ako kasi enjoy naman ako sa ginagawa at yun talaga yung hiling ko. Kahit may huli or wala, masaya pa rin tayo. Ewan ko ba kung ba't yun na parang ito, sumapit na naman yung ating pamiwas dito kaya pinalitang huli. Pinutol ko na lang to at umuwali ako ng panibagong rig. Wala na naman eh. Nasuot na sa ano? Sa damo. Ito pala yung aking mga toolbox kung saan may laman tong mga hook at floater. May swivel din, lahat nandun na. Lagi ko itong dala-dala kapag ako yung mamimingwit. At ito yung aking mga na-ready na ginawang mga rig na on the spot na ikakabit na lang natin to kapag tayo ay nasiraan or naputulan ng mga rig natin ginawa. Para hindi tayo maabala kung sakaling madawi or makagat yung mga isda, di ba? Continuous pa rin ating pamimingwit na hindi ganong tagal ang interval ng ating paghihintay dahil sa ating pagsiset up ng panibagong rig. Mapapansin nyo mayroon na isang katabing floater dito sa aking pinamimiwasan kasi dito ako huli ng huli, kaya yun, nakitabi na rin sila dito. Pero hindi sila makahuli kasi pahay nila bulati. Kinakain lang ng mga maliliit na isda. Sobrang lakas na ng hangin sa part na to kaya hindi nyo na maintindihan yung aking sinasabi. Neflex ko lang kung anong itsura ng aking spot na pinagbibiwasan at kung anong itsura na ng Baywalk Kalamba, kung saan dati dito ay itong pinakatayuan ko ay semento pa pero ngayon ay inabot na ng tubig. Ayan, bali ito yung mga upuan. Ayan. Ngayon umabot na yung tubig hanggang dito. Shoutout sa ating mga BSF anglers dyan sa mga anglers. At yun, napanood ng aking channel at pagsuporta. God bless you sa lahat. Okay, tinampahin ko ang floater ko. Mamaya balikan ko kayo. Update ko sa ating mga huli. See you later. Ito yung isang mahuli ko mawala pa to. Hindi ko na nakuha ng iba yung video kasi puro sumasabit yung iba. Ito yung nahuli ko, wala pa to. Yan, pang-ihaw. Wala pa to. Laki, nilunok lang yan, lubog. Ang dami pang mga nakawala dito sa spot na to. Yan, ang dami yung mga nakawala. Yan. Sumabit yung ano, sa mga talahib na yan, mga damo-damo na yan, sumasabit yung aking mga hook. So ito ngayon yung itsura ng Kalamba Playa. Yan. Uwi na tayo kasi hapon na. Puro sabit ang ano natin dito. May mga nakawala din. Dito sa ano, sumasabit yung mga hook natin dito sa mga damo na to. Pero ang daming kumagat na malalaki ngayon. Kasi ang kaya natin na yung wood. Hindi na yung gano'ng karami huli ko. So malaki na huli ko. Hindi yung malaki na huli ko. Pakita ko sa inyo. Yung nahuli ko malaki. Sa wakas dito tayo sa bahay. Makikita yung kamay ko. Sumagang ko tayo. Ito yung paa natin, no? Bakat yung sandals. Kainit, pahinga lang tayo konti din yung mga nahuli nating isda, lilinis na natin sa baba. Simple lang naman ang luto na ating gagawin. Siguro piprito lang natin kapartner nung ginawa kong buro. Pwede yung buro na
purong tilapia na nahuli ko na nakaraan. Mga ilang piraso lang, good size. Ginawa akong puro. So mamaya gigisa natin yun, dahil pipilito tayo ng isda. So mamaya baba tayo din, papakita ko sa'yo, nilisa natin yung isda. Nilisa natin yung isda. Mainit eh. So ito yung mga nahuli nating, ito yung isa sa malaki nating nahuli. Ayan, laki oh. Ito pa yung isa, iba dinahain nga natin. Linisan ko pa. Isang malaki, pang sigang, iba pang daing. Ayan, kasi laki sila. Iba dadaing natin, iba pang sigang. Tapos natin maglinis ang isda, ang dami. Ay, meron tayong pang ito, pang ihaw. Yan, pang ihaw natin. Pang ihaw, ito yung mga pang daing natin. Itimplahan ko na, hiwalay, tapos ito yung pang sigang, yung mga hiniwa ko pang sigang. Isang pang ihaw yan, mga pandaing. Pagod. Ayan, ito yung sinigang na tilapia at ito yung inihaw.